Birthday ni Edsel. Sir, happy birthday ah. Birthday. Sarap no? Kami-kami lang dito mga Pinay. Nagkakatipon ulit para i-celebrate yung birthday ni Edsel. Yan. Daming handa ni Edsel. Binasog kami. Salamat sila. Sarap ng hinanda ni Edsel. Asal, shoutout sa pamilya mga Pilipinas. Yan. Good morning. Nandito tayo ngayon sa park. Dito sa Radon Park. Inilabas ko si Sisi. Morning walk. Magandang panahon ngayon kasi kahapon umulan, cloudy. Kita nyo, basa pa yung daanan. Pero ngayong araw, maganda ang panahon. Malakas yung tubig sa sapa. Yan. Maraming mga batang nagtutur ngayon dito sa castle. Yun. Taga-ibang village yan. Yan. Laking bus nila oh. Ayun yung bus nila. Dami yan nila ngayon dito. Ang ganda ng park no? Pag magandang panahon, itong may araw. Tsaka yung tinig ng sapa. Diba? Nakaka-relax. Ito lang yung maganda dito talaga sa village ni Nahana. Yung Radon Park. Yung sapa. Yung castle. Tanya yung castle oh. Ganda. Umihi. Ito baka iinom. Dito yung mga isda rito is trout. Lakas ng tubig ngayon dito sa sapa. Mga ilang linggo na lang mas lalakas pa to. Mag-overflowing yun dito oh. Papunta dito sa isang sapa pa. Dito. Ayan. Okay, let's go Sisi. Let's walk around. Namnamin natin yung araw. Kasi lumabas na naman si Haring Araw dito sa Czech Republic. Malapit na talaga yung winter. Kasi si Hana nagpapalit na ng gulong para sa winter. Gulong ng sasakyan. Ayan. Ganda ng view ng castle ah. Pagaling doon sa mga Pinoy, birthday ng ating kaibigan na si Edsel kahapon. So inimbitahan niya tayo. Nakiisa tayo sa kaarawan ni Edsel. Edsel, happy birthday ha. Maligayang kaarawan sa iyo. At naway pagpalain ka pa ng Panginoong Diyos. Ganun talaga dito sa pag nasa abroad ka. Yung mga Pinoy sa abroad. Yung dito ka na makakanap ng mga bagong kaibigan. At sila na yung kaselebasyon mo pag may mga karawan ka na sineselebrate. Mga kapwa mo OFW. Anyway, kahit na hindi ako OFW, kinoconsider kong aking sarili na Pinoy sa ibang bansa. Okay. Talaga ng castle, no? Maganda talaga mag-relax dito sa park. Kasi yung paligid, ang ganda magpa-picture, yung sarap. Talagang tahimik na lugar. Ganito, pag hindi basa yung bench, pwede kang umupo. Papainit. Hey. Football field.
Ito, papunta to ng sementeryo. Tamang tama. November 3 ngayon. Late man tayo. Pasyalan natin yung libingan ng tatay ni Hana. At saka yung mga auntie niya, lula niya. Ito. Kahit ako lang mag-isa. Pasyalan natin. So, yan. Ganda dito, no? Kahit dito na lugar, makikita mo talaga yung view ng buong city, oh. Yan. Kasi itong lugar na to, mataas na to rito. Maganda din kayo ito, maglakad-lakad. Para exercise mo na rin. Mga 2 kilometro na lakad. Pag umaga, ayos na, di ba? Wala naman akong gagawin ngayon sa bahay. So, ako lang naman mag-isa. Si Mamingka naman relax sa ngayon. Kasi malamig sa labas. Hindi na siya gaanong lumalabas sa garden. Wala nang trabaho sa garden ngayon. Tinali ko muna siya kasi bawal siya dito sa loob. So bibisitahin ko lang yung tatay ni Hana. Saglit lang. At para kahit pa paano mabisita. Kasi sina Mamingka bago mag-November pumunta na sila rito. Ayaw nila makipagsiksikan kawa ng hirap nga mag-akad si Mamingka. Yung mga bagong bulaklak, oh. Yan, bisitahin natin. Kahit paano mga silyapan man lang natin. Yon, ito yung libingan ng tatay ni Hana, lolo ni Hana, lula ni Hana, at saka yung kapatid ni Hana na lalaki na bago pa man ipinanganak si Hana, namatay na tong kapatid niyang lalaki. Kaya yan siya na ipinanganak kasi nga yung kapatid niyang lalaki namatay. So nag-iisa si Helen. Kaya yung gap ni Helen at saka ni Hana is 12 years. Wala na sa plano yan si Hana. Kaya lang sa kasawiang palad pumanaw itong kapatid ni Hana na lalaki. Kaya yun, ipinanganak si Hana. So, iyak ng iyak si Sisi. So balikan natin. At least nandalaw ako. Yung dalaw mo lang yung kasi hindi nga ako nakasama doon kina Mamingka noong October 31st. Kami ni Hana hindi kami nakasama. Sabi ko ako na lang dadalaw. Okay. Iyak na iyak si Sisi, oh. Alam niyang iniwan siya, oh. Kawawa naman. Bawal kasing asa rito eh. Umiyak. Kala ko matapang. O tara na. Let's go home. Come on, go home. Dumi niya. Teka. First time kong pinasok yung daanan na to. Sa loob ng gubat may simentadong daanan. Hindi ko alam kung saan patungo to. Pero may mark eh. Tsaka may cabin dito, oh. Yan. Saan kayo pupunta to? Pero may mark. Kaya lang hindi ko binasa yung ano ibig sabihin nito. Kasi doon sa umpisa may description to kung saan to pupunta. Kasi usually yung mga ganito sa loob ng gubat may daanan. Papunta to sa kabilang village. Time for mushroom hunting dapat to. Kasi umuulan, umiinit. Ganito talaga pag autumn na. Pagandang tanawin talaga, oh, sa loob ng gubat. Yan. Ganito maganda sa Europe, di ba? Yung gubat talagang inaalagaan. Hindi ka basta-basta makapagputol ng punong kahoy nang walang permiso. Walang illegal logging dito. Sisi. Tingnan natin kung ano doon banda. Saan to lulusot. Ito din may daanan dito.
Ito sigurado to, daanan to ng tao. Ano kaya to rito? Saan kaya pupunta to? Sisi, let's go. This way. Come on. Sisi, let's go. Let's go. Let's go. Ay, ayaw niya. ayaw niya. Pag hinila ko, ayaw niya. Come on. Oh, ayaw niya. Come on, let's go. Ayaw niya. Pero may narinig akong tumatahol na aso doon. Okay. Ano kaya to rito? May mga tao din doon banda. Oh. May bike pa. Masarap nga mag-bike dito. Paikot siguro to. Kasi maliwalas eh. Tsaka walang kotse na nagdadrive dito. Alam ko na. Ano to? Pag pakanan, ito pakanan, park yan dyan. Ayun, nakita ko na yung malaking fish pond dito sa park. Okay, so punta tayo dyan. Yan o. Fish pond. Ayun. Lakad-lakad tayo sisi dito. Pero dito simentado. Oh. Rough lang na pagkasiminto. Alam ko na, dito nakadaan ako dito. Tsaka may namimingwit doon. Alam ko na to. Come on, sisi. Diretso lang tayo doon. Ito loob na ito mo ng park. Pero kung itutuloy ko yung kalsada doon, hindi ko alam kung ano yun doon. Pero maganda sana subukan. Minsan, magkakuha ako rito. Magja-jogging ako rito. Palagay ko yung kalsada na yun dyan. Pupunta yun sa kabilang village. Tsaka may cabin din dito. Sa loob to ng gubat sa bandang park. Ano, may cabin din dyan. Pero walang usok. Ibig sabihin walang kain. Okay. Ang ganda sa loob ng gubat dito. Hindi masukal. Kitang-kita mo yung pataas ng gubat. Hindi siya masukal. Tsaka yung sapa, malakas na yung sapa. Pag auto, malakas yung tubig. Namimingwit. Pa-relax, relax. Yan sila. Okay. Sisi, let's go. Sarap lang dito maglakad-lakad kasi fresh ang hangin. Nasa loob ko ng gubat. Hindi polluted. Ayun na yung mga bata. Diba maganda? Yung mga bata dito nilalapit talaga nila sa nature. Pasok na yan sila sa gubat. Tapos may mga teacher yan na mga kasama. Mga 4 na teacher ata yung kasama. 4. Mga grade 1 ata yan. Mga kindergarten. Yan. Dito sa village ni Nahana. Maliit na town. Opava. Yung mga tao dito hindi naman gaanong kalakihan yung sweldo. Kung sa Philippine peso siguro mga 80,000 mga kasuldo ang isang tao rito, 80 to 90,000 yung mga ordinaryong empleyado. Ganon ang sweldo sa Philippine peso. Yung sweldo nila kung kino-convert ko mga pumapasok ng 80 to 90,000 ang sweldo ng isang tao, yung mga ordinaryong empleyado sa Philippine peso. So pag ganyan ang sweldo mo, tapos hindi ka nagre-rent ng bahay, bills lang ang binabayaran mo, kuryente, tubig,
gas, pagkain mo ng pamilya nyo, tapos dalawa kayong may income, okay na. Pag uwi mo sa bahay nyo, ganito katahimik ang iyong madatnan, maliban na lang pag may gumagawa, ganyan yan, may ingay, yung may machine, chainsaw ata yan, hindi naman yan araw-araw. Tapos may park ka na ganito, oh. Diba? Ganun lang, kasimple ang buhay dito. Yan. Pag sa city naman, busy ang life. So, depende talaga sa iyo kung anong gusto mong klaseng pamumuhay. Simple, tahimik, or malaking sweldo sa malaking city ka pero maingay. At hindi ka gaanong relax kasi busy masyado. But hindi lahat ng tao ay pareha-pareha ang gusto. Kaya nasa sa atin yan kung anong gusto natin. So kami ni Hana, ito yung pinili namin. Thank God. And if you ask me if I like it, yes. The quietness of the place, yung quality ng hangin, ng quality ng linis ng paligid. Yan. Okay, so let's go home, and that's it for today, folks. Again, thank you for watching. Mabuhay ang Pilipinas.